Heto na mga kababayan, ready na ba ang lahat? Gawin nating makasaysayan ang araw ng Biyernes, March 28, 2025, ang ika-80 kaarawan ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Magsama-sama at magkaisa sa isang mapayapang pagtitipon. Gawin nating berde ang buong Pilipinas. Sa araw na ito, ipapakita ng buong Pilipino ang puwersa ng pagkakaisa at pagsuporta sa nag-iisang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, na nag-iisang naging Pangulong nagkaroon ng malasakit na tunay para sa atin at sa ating bansang Pilipinas. Pilipinas ay lumulong. Ngayon lang ito mangyayari na sa dami-dami na naging Pangulo ng ating bansang Pilipinas, tanging si Pangulong Rodrigo Roa Duterte lamang ang minahal ng mga Pilipino ng ganito. Iba siya sa lahat. Hindi siya tradisyonal na politiko. Sa kanyang pamumuno, doon lang natin naranasan ang katahimikan. Sa kanyang pamumuno, siguradong panatag ang ating kalooban at ang ating kaligtasan. Nabigay ng dignidad sa ating sandatahang lakas. Kabi-kabila ang mga proyekto na talaga namang napapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Hindi perpekto ang kanyang administrasyon, pero sa kanyang pamumuno, doon natin naranasan na kaya pala ng ating bansa na makipagsabayan at itaas ang moral ng bawat isa sa atin. Huwag kang mag-alala, Tatay Digong, kung trinidor ka man ng mga dati mong kaibigan at kakilala mo noon, kaming mga Pilipino ang bahala sa iyo. Nasa likod mo lang kami, lagi ka naming ipagdarasal at gagawin namin ang lahat dito sa Pilipinas, kalampagin ang buong mundo at ipanawagan na isa kang naging mabuting leader ng ating bansa. At sana maisip ito ng ICC na kung totoo nga ang binibintang sa iyo, bakit gano'n na lamang ang pagmamahal ng mga Pilipino? Kung totoo nga ikaw ay nagkasala, kung meron ka mang nagawang kasalanan, hindi ka dapat titisin ng mga dayuhan dahil hindi niya alam kung ano ba talaga nangyari, kung ano ba talaga ang ginawa mong pagbabago sa bansang Pilipinas. Wala silang alam na ikaw lamang ang nag-iisang Pangulong nagbigay ng dignidad sa aming mga Pilipino. Pero para sa aming mga Pilipino, para sa mga taga-suporta mo dito sa bansang Pilipinas at sa buong mundo, wala kang ginawang kasalanan. Ginawa mo lang ang tama, nilinis at inayos mo lang ang ating bansang Pilipinas na punong-puno ng oligarko, korupsyon at ng mga ipinagbabawal na gamot. Naman, Tatay Digong, lakasan mo lang ang iyong loob, kami ang bahala sa iyo dito. Ngayong ika-80 kaarawan mo, mauukit ito sa kasaysayan na ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay minahal ng milyong-milyong Pilipino. At bilang ganti, kami naman ang gagawa ng paraan maibalik ka lamang sa iyong bansang sinilangan. God bless you, Tatay Digong. Mahal na mahal ka namin. Hawak kamay nating ipakita ang pagmamahal ng bawat Pilipino sa'yo. Ang laban mo'y laban din namin, hanggang hustisya ay makamit natin. Hindi ka nag-iisa, Tatay Digong. Ang pagmamahal ng bayan ay di matutunaw, kahit anong unos, kahit anong pagsubok. Good day mga kababayan. Eto na, March 28, kita-kits tayo, no? Sa mga taga Maynila, may event dito sa Paco Arena. Meron naman daw sa Liwasang Bonifacio, meron din naman dito sa may Bonifacio Shrine, sa may malapit sa may City Hall. So hindi lang po yan dito sa Maynila ha, sa buong Pilipinas po yan at sa buong mundo. Iba't ibang bansa po ang makikipag-participate para sa gaganaping Global Tribute to Tatay Digong, March 28, 2025. Let's turn the world green. Ayan. So sigurado na magiging isa tong kasaysayan bilang pagmamahal natin sa nag-iisang Tatay Digong. At yan nga, no. At sana po ay mag-iisa tayong lahat na sana ay maging matagumpay ito. Ito po ay isang pagtitipon, pagsama-sama, no, isang mapayapang
pagtitipon-tipon mga kababayan. So wala ho tayong sabi nga nila ito daw yung tinatawag na World People Power Day. So pero mapayapa, hindi naman katulad ito ng mga people power dati. So na talagang medyo mayroong konting rahas, no. So ito naman po is mapayapa kasi wag na nating bigyan ng pagkakataon na magdeklara ng alam nyo na yung tinutukoy ko, ang administrasyon ngayon, dahil siguradong mawawala or masisira lamang ang lahat ng pinaghirapan natin para kay Tatay Digong. Kaya naman kita-kits tayo sa March 28 sa inyong mga lugar. Baka mayroong mga pagtitipon dyan na pagsama-sama na pagsuporta kay Tatay Digong. So makikita nyo naman yan sa screen. So yan yung mga lugar na pagdadausan ng mga events. So napakarami ho, no? Salamat sa mga organizers. Salamat na rin sa mga taong bumubuo rito. Talaga namang nakakamangha yung suporta ng Pilipino, ng taong bayan sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayong siya ang mag-isa ngayon sa Netherlands, hawak siya ng mga dayuhan. Tayo naman mga Pilipino, gagawa tayo ng paraan para kakalampagin natin, ipagsisigawan natin sa buong mundo kung gano'n natin kamahal, kung gano'n natin nagustuhan yung ginawa ni PRRD nang siya inamumuno sa ating bansa, na may kailangan talagang magsakripisyo. Ginawa niya lang naman ang tama, ang nararapat, linisin ang ating bansa, linisin sa mga oligarko, linisin sa mga pinagbabawal na gamot, linisin sa korupsyon. Yan lang naman ang kanyang ginawa. Para sabi nga niya, ang concern, kung ang concern nila ng iba ay human rights, para kay PRRD, ang kanyang pinakang main concern ay human lives. So sa pamamagitan ng kanyang ginawa ngayon, mas maraming buhay ang nabago, mas maraming buhay ang nailigtas, mas naging maayos ang ating bansa, mas naging panatag tayong lumabas sa gabi, mas nagkaroon tayo ng panatag sa kalooban at kaligtasan na malayang makagala sa ating lansangan. Yan lang naman yung hiling natin noon, di ba? Dahil alam naman natin ang ating bansang Pilipinas ay medyo laganap na talaga, na unti-unti ngayon ay nararanasan na naman natin kahit saan sa balita ang mga krimen nangyayari sa ating bansa. Para bang bumalik, no, nawala ng takot ulit yung mga dati nang nagbago, parang bumalik sila dahil wala nang kamay na bakal na namumuno sa atin ngayon. Yun ang kailangan natin, kamay na bakal. Alam naman natin si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung magsalita yan talaga namang papakinggan at papakinggan niya ng kahit sino man, no? Kaya marami ang sumuko noon ng mga kaya alam niyo naman, di ba? Si PRRD talaga namang matalim ang mga bibig niyan, pero sa kabila niyan ang kanyang puso ay napakabuti. Kaya naman talagang mahal na mahal siya ng mga Pilipino. Kaisa-isang pangulong, grabe ang pagmamahal ng mga Pilipino. Iniyakan talaga ng sambayan ng Pilipino nang ipinagkanulo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ibinigay sa mga dayuhan. Talaga namang sobrang heartbroken nating mga Pilipino noon. Kaya bilang ganti, ito ginagawa natin itong mga kabi-kabilaang mga prayer rally, motorcades, no, pagtitipon-tipon, candle lightning, vigil, para suportahan siya, ipagdasal siya na sana lakasan niya ang kanyang loob, ang kanyang kalusugan doon, sana ay maging maayos, maging matatag siya, at na panalangin natin na makabalik na siya agad dito sa lupang sinilangan niya dito sa ating bansa, dahil hindi siya nararapat na litisin ng mga dayuhan, hindi siya nararapat doon. Wala silang alam, walang alam mga ICC kung ano ba talaga ang ginawa ng ating dating Pangulo sa ating bansa. Inayos niya lamang ang ating bansa sa talamak ng mga krimen at kung ano-ano pang masasamang gawain dito sa ating bansa. Kaya ngayong darating na March 28, mga kababayan, magsama-sama tayo at ipagdasal natin. Yan ang pinakamahalaga. Ipagdasal natin
ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi na ito tungkol sa politika. Ito ay tungkol na rin sa ating bawat isa sa ating mga Pilipino, na kayang-kaya pala tayo ngayong ibigay ng gobyernong ito sa mga dayuhan. History ito, mga kababayan, no, na pinagkanulo, isinuko ng administrasyong ito ng gobyerno ngayon ang isang Pilipino sa mga dayuhan. Para bang nabaliwala ang ipinaglalaban ng ating mga ninuno sa mga dayuhan para magkaroon tayo ng kasarinlan at ng kapayapaan. Kaya yun lang, mga kabayan, no, ngayong March 28 ay magsama-sama tayo. Araw yan ang Biyernes. Abangan nyo kami, kita-kits tayo. At yun lang, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Huwag na sa akin, kay Pangulong Duterte na lamang. Yun lamang po, at maraming salamat, mga kababayan. Thank you po, and God bless sa inyo lahat. Sa gabing tahimik, may luhang pumapatak. Damdamin ng bayan, ngayon'y puno ng hinapis. Isang tinig noon, matapang na lumaban. Ngayon'y tinangkal, pilit nilang kinalaban. Bayan kong mahal, di kita iniwan. Sa bawat unos, ako'y iyong sandigan. Ngayon ako'y pinatahimik, hinusgahan. Ngunit pagmamahal ko hindi mabubuwag. Dahil mahal ko kayo, Pilipinas. Buhay ko'y alay sa inyo, aking bansa. Di nila kayang burahin sa aking puso. Pag-ibig ko sa'yo'y hindi maglalaho. Noon ay payapa, may takot ang dilim. Sa kamay ng batas, hustisya'y gumising. Ngayon ay bumalik ang dating lagim. Sambayan ng api, ngayon'y dumadaing. Mahal ko kayo, mahal ko ang bansang Pilipinas. Mahal ko ang sambayan ng Pilipino. Kahit anong gawin nila, hindi ko kayo iiwan. Sa puso ko, kayo pa rin ang dahilan.